Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa isa namang araw na tayo po sama-samang sasamba sa ating Panginoon. Sa ating po mga kapatiran, sa GBCM, sa buong San Jose, sa mga kapatiran po natin sa Kitayta, sa dito Santo Niño, sa Santo Tomas, at hindi po sa mga kapatiran po natin sa Muñoz, no? At hindi sa Divine Grace sa Olongapo. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi po sa mga kasama po natin sa Fariscan Evangelical Theological Seminary. Isang mawagpalang umaga po at sama-sama po tayo maganda sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon. According to Psalm 66, verses 1 to 4, make a joyful noise unto God, all ye lands, sing forth the honor of his name, make his praise glorious. Say unto God, how terrible art thou in thy works! Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee. They shall sing to thy name, Selah.
Yes, po salamat. Maraming salamat, Opo. Panginoon, sa pagkakataon na ito, Lord. Opo. Niloob mo na magkaroon po kami ng panambahan Opo. upang ibigay po namin ang aming mataas na papuri. Yes, Salamat sa ilang buwan na nagkaroon kami ng quarantine sa aming tahanan. Opo, salamat. Yes. Salamat, Panginoon, at malaya po kami mananambahan sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon. Napakabuti niyo po sa aming Salamat. buhay. Sa mga nagdaan na araw, Lord, na nandiyan ka lagi nag-iingat sa amin. Salamat po. Nagpo-provide ng mga pangailangan namin Opo. sa araw-araw. Salamat. Sa kalusugan, sa iba yung kalakasan, Salamat, Panginoon. yes. Maraming salamat, Opo, salamat. Panginoon, sa oras na ito. Opo. Ibibigay po namin ang aming sarili sa iyo Opo. na magpuri at magpasalamat. Yes. Tunay nga po na ang araw na ito ay napaka-pagbabana po para sa Amen. amin. Salamat. Upang malaya po kami manambahan sa iyo. Opo. Sa Espiritu at sa katotohanan, Yes. O Lord God, na magsasama-sama kaming magpupuri at magpapasalamat. Yes. Kaya Lord, anumang Panginoon Diyos ang nakikita mong karamihan sa aming puso at Yes. isipan, ay patuloy po kaming humihingi ng kapatawaran. Yes. Tinisin mo po, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, ang mga nagawa po namin kasalanan sa aming pananalita at sa aming pong nagagawang hindi maganda
maganda sa Opo. inyo. Pag pagkukulang, patuloy po kami nagpapalala sa Opo. Lord. Upang sa gayon, malaya ka pong kumilos sa bawat isa. Yes. Salamat po sa oras na ito at sa aming pong pananambahan. Opo. Paglahan mo po kami na kayo po ang maitaas sa amin. Yes. Kaya Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang araw na ito. Yes. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kung meron po kayong banal na kasulatan, makipagbukasan po kayo sa akin sa Isaias, Kapitulo 9, talatang 1 hanggang 7. At ganito po ang sinasabi. Nahawi na ang dilim sa bayang malaon ng mamighati. Sa mga nakarang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga Hindi. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang ipagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng taong sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan, pamalo ng mga mapang-aapi ay iyong binali tulad sa media na iyong ginapi. Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuot ng tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ang tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawakihan ng walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran. Ngayon at magpakailanman, isasagawa ito ng makapangyarihang si Yahweh, ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong mga kasamahan na hindi po nakakasama ngayon dahil tayo po ay nasa GCQ pa, no? Sa ating pong mga kababayan sa buong Pilipinas at sa mga kaibigan po natin sa buong mundo, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon, ito po ay unang linggo natin under GCQ. Ano po, ito ang unang linggo natin under GCQ. Tayo ay pinahintulutan na at least 10, no? So, purihin ang Panginoon. Sa isang nakabalik na po tayo sa ating bahay-sambahan, no? Salamat sa Panginoon, bagamat limited lang po yung ating pagsasama-sama, no? Purihin ang Panginoon dahil sa kanyang napakadakilang katapatan sa buhay ng kanyang mga anak. Meron pong isang tunay na pangyayari tungkol sa isang opisyal ng gobyerno na nakipagpulong para sa pandaigdigang paghahanda. Isa pong pangunahing doktor ang pinakilala sa isang mataas na opisyal galing po sa Middle East. May suot itong kwintas na may mga beads. Tinanong ng doktor ang opisyal kung anong klaseng kwintas ang suot niya. Hindi ito siyang ordinaryong kwintas, sabi po ng isang opisyalis, but a chain of gold that connects me to my God, Allah. Para saan naman ang mga beads na yan? Sabi niya, hindi po ito mga ordinaryong beads. These are the 99 gems of joy and glory and the names of my God. Gusto mo bang ipaliwanag ko sa iyo at pag-usapan natin at ikumpara natin sa iyong pananampalataya? Hindi nakaimik ang doktor dahil hindi siya nakahanda upang patunayan ang kahigtan ng kanyang pananampalataya sa paniniwala ng mga Muslim. Dahil dito, siya ay nahamong magsaliksik at siya ay namangha dahil ang Biblia pala ay nagbibigay ng higit na kaligayahan at karangalan sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nalaman niya that the name of Jesus was used more than 900 times in the Bible. There are 256 names given in the Bible for the Lord Jesus compared to 99 names of Allah in the Quran. Mas maraming ginto o gems pala ang masusumpungan natin sa Biblia tungkol sa ating Panginoong Kristo, gems of joy and glory with Jesus. Kung tayo po ay tatanungin, sino o what do you think of Jesus Christ? What do you think of Jesus Christ? Mayroon pong isang author na nagsulat ng ganito. In chemistry, he turned water into wine. In biology,
He was born without the normal conception. In physics, he disproved the law of gravity when he ascended into heaven. In economics, he disproved the law of diminishing return by feeding 5,000 men with 2 fish and 5 loaves of bread. In medicine, he cured the sick and blind without administering a single dose of drugs. In history, he is the beginning and the end. In government, he said that he shall be called Wonderful Counselor, Prince of Peace. In religion, he had no one comes to the Father except through him. Jesus had no servants, yet they called him Master. He had no degree, yet they called him Teacher. He had no medicines, yet they called him Healer. He had no army, yet kings feared him. He won no military battles, yet he conquered the world. He committed no crime, yet they crucified him. He was buried in the tomb, yet he lives today. Paano po natin pakikilala si Jesus na magbibigay ng pag-asa, liwanag at kaaliwan sa pagulo ng pagulong mundong ito? Sa lumang tipan, isang propeta ng Diyos ang nagpahayag tungkol sa darating na tagapagligtas. Hindi pa dumarating ang Panginoong Jesucristo. Sinabi na ni Propeta Isaiah more than 700 years before the coming of Christ na aninaw na niya ang liwanag na ihahatid ng darating na tagapagligtas. What do you think of Jesus Christ? Kung meron po tayong Biblia, sama-sama po natin pag-aralan ang paghahari ng prinsipe ng kapayapaan. Ganito po ang sinasabi sa talatang 6 ng Kapitulo 9 ng Isaias. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamahala at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa English ay ganito po ang sinasabi, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sino nga po ba si Jesus? What do you think of Jesus? Tatlong mahalagang katotohanan ang ating bibigyang pansin ayon sa pagkasunod-sunod ng pahayag ng propeta. Ang sabi ng propeta, For unto us a child is born, unto us a son is given. Makikita ho natin dito ang kanyang identity, his identity. And the government shall be upon his shoulder. Ang makikita po natin dito ang kanyang authority. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Makikita po natin dito his title and his ministry. Tatlong bagay po, his identity, his authority, his titles, and ministry. For unto us a child is born. Sabi po sa English, for, no? Ito po may kaugnay sa tinatawag nating talatang 1 hanggang talatang 6, no? The coming of Christ, no? For unto us a child is born, ang tatawag natin dito sa theology, is the humiliation of Christ. It is the greatest humiliation of Christ, no? Bakit to? So sa atin, uso yung panahon natin, uso yung mga scandal. It is the greatest scandal that happens in heaven, wherein the Son of God, wherein the Son of God ay bumaba dito sa lupa, ipinanganak dito sa lupa sa isang kalalagayang pinakamababa. Wala man lang nag-welcome sa kanya nung siya pinanganak dito sa lupa. Siya nululumikha ng buong mundo na hindi man lang binigyan ng isang maayos sa tahanan ng pagdating niya dito. Ipinanganak sa isang sapsaban at binalo sa isang amin, sa isang lampin o basahan na ginagamit to sa pagpapaanak ng mga hayop. Ganyan ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Subalit, ito po ay nagdulot ng maraming biyaya sa atin. Ito po ang dahilan ng lahat na nabanggit sa talatang 1 hanggang talatang 6. Ang ating pong context tungkol sa isang maningning na liwanag. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupain ng balot ng dilim, na magdudulot ng malaking kagalakan sa mga tao at ang pagbalik sa pamatok na kahirapan at mga bigatin sa kanilang mga balikat at pagsunog sa mga kagamitang pangdigma na tigmak ng dugo sa pagpapahinto ng digmaan at pagtatatag ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang ipapanganak na batang lalaki na sa ating teksto ay parang ipinanganak na. Bagamat hindi pa nangyayari sa panahon ni Isaias, ay pinapayag na ni Isaias, ito ay ipinanganak na.
Dahil nagbibigay ng kasiguraduhan ang propeta. No? Isang batang lalaki na ating maunawaan ngayon na ang Mesiyas. Bakit po siya ipinanganak? Ang sabi po sa teksto, for unto us, para sa atin, for us, para sa ating kabutihan, para sa ating kapakinabangan, at para sa ating kagalingan. Hindi para sa mga anghel, hindi po pinanganak ang ating Panginoon Kristo para sa mga anghel, kundi para sa mga tao. For the saints under the Old Testament, for the saints under the New Testament, upang tayo at sila ay magkaroon ng bagong pagkatao, upang masira ang sinira ng kasalanan at mapalaya ang tao sa ilalim ng pandaraya sa sanlibutan, upang ang kadena ng kasalanan ay maputol at ang Kristo ay maging ating tagapamagitan, tagapagtanggol bilang ating kapatid, kaibigan at walang hanggang ama, dahil unto us a child is born. A child is born. Opo, ang anak na lalaki ay sinilang sa sambahayan ni David bilang katuparan sa pangako ng Diyos na inihayag ng mga propeta 1,000 taon na bago dumating ang ating Panginoon Kristo. Siya ay pinanganak sa Bethlehem mula sa bayang sinalangan ni Haring David. Mula kay David hanggang sa ating Panginoon Jesus ay meron pong 214 na saling lahi. No, 214 na saling lahi na pagpapakita ng katotohanan ng pangako ng Diyos na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. But the birth in Bethlehem did not mark the beginning of the Lord. I repeat, but the birth in Bethlehem did not mark his beginning. He entered the world to the family of David that he might be the promised Davidic king. Kaya po ang ginamit sa English, the son is given, not born. I repeat po, sa unang bahagi ang ginamit, a child was born. Sa second portion ang ginamit, a son is given, but not born. A son is given unto us, according to the Davidic covenant. In 2 Samuel chapter 7 verse 14, the term son is a title for the king. The same is true in the vision of Daniel, where the expression of the Son of Man is used. Ang makita po natin sa Daniel chapter 7 verses 9 to 14. Ganito ating mga mabasa. Ang pangitain tungkol sa nabubuhay magpakailanman. Talatang 9. Habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa ito ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito ay nagliliyab. Parang bukal na apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya. Kumanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang maklat. Patuloy ang aking pangitain, nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan at karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Inihayag ni Isaiah that the child will be born, will be the son given. This idea is then clarified by Paul. In the fullness of time, God sent forth His Son, born of a woman. Nung ipinanganak po ang ating Panginoong Jesucristo, lumabas ang batang Jesus. Pero siya po ang sinasabi ng Biblia, a son is given. Ibig sabihin po, he comes from eternity past. At pumasok po siya sa ating kasaysayan upang ipagpatuloy at magatupad sa mamagitan niya ang pangako ng Diyos tungkol sa anak ni Haring David na mabubuhay magpakailanman. Pinatutunayan po ng bagong tipan na si Jesus ang anak na paparito sa sanlibutan. Sa katotohanan, siya mismo ang isa sa nagpatunay na siya ay nagmula sa Ama sa langit at hindi sa Bethlehem na kanyang sinilangan na kanyang buhayin mula sa mga patay. Si Lazarus sa Juan kapitulo 11 talatang 24. Ganito po ang ating mga basa. Juan kapitulo 11 talatang 24. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Si Jesus po hindi po pumarito sa sariling kanya. Siya po ay pumarito dahil sinugo siya ng kanyang Ama. Sa mamagitan nito, sinabi ni Jesus na siya ay mula sa taas at sila naman ay mula sa ibaba. Sa kanyang pag-iipag-usap sa mga dalubhasa sa kautusan ay kanyang tinanong sila. Sa Marcos kapitulo 12 talatang 35 hanggang talatang 16. Ito pa'y katanungan ni Jesus tungkol po sa sinabi ni Haring David sa Psalms 110. Habang si Jesus ay nagtuturo, sabi sa verse 35, habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sinabi niya, bakit sinabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo ay anak ni David?
Hindi ba't si David na rin ang nagsabi ng ganito nang siya ay gabayan ng Espiritu Santo? Sinabi ng Panginoon sa akin, Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan ko mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano siya magiging anak ni David? No. Isa nga naman ang problema. At nung tinanong ito ni Jesus, walang makaimik sa mga dalubhasa sa kautusan. Hindi nila maintindihan na paano ang anak ni David ay tatawagin ni David na kanyang Panginoon. At gayon din po sa babae. Nung kausap ni Jesus ang Samaritana, doon po sa humihingi si Jesus ng tubig sa Juan Kapitulo 4, talatang 26 at 25 at 26, ganito po siya sabi, naalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng mga bagay. Ang sabi ni Jesus, akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. At sa Roma Kapitulo 1 ay maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo na ang mabuting balita na kanyang ipinahayag ay patungkol sa anak ng Diyos. The child was born according to the flesh in Bethlehem, but the son was not born, but given or sent to the world. So the creed presents it simply but profoundly. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, being of one substance with the Father. Through him all things were made, for us and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He became incarnate from Virgin Mary and was made man. In short, the very God and the very man. And now in glory, then there is a God-man, Jesus Christ our Lord. Pangalawa, His authority. His authority. Sabi po dito, ang kanyang kapangyarihan ay ayon sa propesiya that the government will be upon his shoulder. That the government will be upon his shoulder. Ay mangyayari na ngayon na si Kristo ay naghahari sa mga puso ng mga taong nananampalataya sa Kanya. At ito ay magkakaroon ng kumpletong kaganapan sa Kanyang muling pagparito. Yes, Jesus Christ will reign. Si Jesus po ay naghahari na ngayon sa puso ng mga mananampalataya. Pero ang paghahari ng ating Panginoon Kristo hindi paganap. No, at ang paghahari ng ating Panginoon Kristo ay magiging ganap. No, ayon po sa sinasabi ni Apostol Pedro. Kailan po? Pag dumating na muli ang ating Panginoon Kristo upang siya maghari kasama natin sa buhay na walang hanggan. Ang pahayag ni Apostol Pedro sa unang Pedro Kapitulo 1, talatang 10 at sa mga sumusunod na talata ay ganito po ang ating mga basa. Unang Pedro Kapitulo 1, talatang 10 hanggang talatang 12. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsisiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuro nila kung kailan at papaano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila ng unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral na magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa mga nangangaral na magandang balita, maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Muli pong babalik ang ating Panginoon Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. Ito po yung katuparan ng sinasabi, and the government will be upon his shoulder. Sa Isaiah 22, talatang 22, ganito po ang sinasabi, siyang pagsusuotin ko ng inyong buong kasuotan, ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siyang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sasara niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay na isang matatag na lugar at siya ay magiging marangalan na trono sa sambahayan ng kanyang ama. Sa kanya maatang ang lahat ng kalulatian ng sambahayan ng kanyang ama. There will be a time when the Son will rule as king. Dahil sa pananaw ng propeta ay isang pangkalahatang kapayapaan at katuwiran ang mga mayani sa buong mundo, tulad ng sinabi sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan,
katarungay iyong mahal, sa masamay namumuhi, kasi kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit na sino mang hari, kagalakang natatangi. Maging ang Diyos Ama, tinawag ang ating Preso Kristo bilang Diyos, at siya maghahari magpakailanman. Sa Pahayag Kapitulo 11, Pahayag Kapitulo 11, talatang 15, ganito po ang ating mga basa. Pahayag Kapitulo 11, talatang 15. Pagkatapos ay nipan ng ikapitong anghel ng kanyang trumpeta, at sa langit ay may malakas na tinig na nagsabi, ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. Maganda ang sinabi sa English, ganito po siya sabi, then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven, saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. Sa Revelation chapter 15 verse 3, ganito pong sinasabi, and they sang the song of Moses, the bondservant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are your works, O Lord God, the Almighty, righteous and true are your ways, King of the nation. Yan po ang pagkatawag ng sa ating Panginoon Kristo. Darating ang panahon, ang ating Panginoon Kristo bababa dito at maghaharing kasama po tayo ng mga hinirang niya, maghaharing kasama ng ating Panginoon Kristo sa 1,000 taon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa ikatlong bahagi po ng Isaiah 96, ay ganito po ang sinasabi, and His name shall be called, His titles and ministry. Binabanggit po ng propeta ang mga titulo na ibinigay sa ating Panginoon Kristo at ang kanyang ministeryo. Ang pagbibigay po ng titulo, maraming ebidensya ng ganitong klaseng pagbibigay ng titulo sa Biblia, lalo higit sa mga pagkakataong ang Diyos mismo ang nagbibigay ng titulo sa kanyang mga lingkod sa Israel at sa kanyang mga bagong hari ng Israel. Halimbawa, ang Awit Kapitulo 2 o Psalms chapter 2, it is entitled the Coronation Psalms. No? Sabi doon, you are my son, this day I have begotten you. So on the day the king ascended the throne, he was declared to be the son, that is God anointed king. Ganon din sa 2 Samuel chapter 23 verse 1 ay mababasa natin ang pagbibigay ng pangalan at titulo. David, the son of Jesse, the man exalted of the Most High, the man anointed by God of Jacob, Israel, singer of song. Ganda ng title ni David, no? David, the son of Jesse, the man exalted by the Most High. Alam niyo, ang pinakamababang title na nito is the title, the son of Jesse. No? Kasi the son of Jesse, wala naman, hindi naman kilala si Jesse sa kanila. The man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel, singer of song. And then we have the Lord sending prophets to rename kings, such as calling Solomon, Jedediah, and 2 Samuel chapter 12 verse 25. Pinapalitan ng Diyos ang pangalan ni Solomon into Jedediah. Ibig sabihin, anak na minamahal ng Diyos. Subalit wala nang tatalo pa sa mga pangalan at titulo sa nakasulat sa Isaiah chapter 9. Ang bawat pangalan ay mga permanenteng titulo at mga description nito. Ulitin po natin, ang bawat pangalan ay mga permanenteng titulo at mga description nito. Ano po yung mga permanenteng titulo? No, ang mga permanenteng titulo ay Counselor, God, Father, and Prince. Mga permanenteng titulo is Counselor, God, Father, and Prince. No. Ano naman po yung mga tinatawag nating description ng mga pangalan? It is the word wonderful, mighty, everlasting, and peace are descriptions of the title. Hindi lamang siya nagbibigay ng title, but also affirming o nagbibigay siya ng katiyakan na ang darating ay hindi lamang may dalang titulo, kundi ang titulo mismo ito ang kanyang katangian at katotohanan. Realidad na ang bawat titulo ito at ay ang totoong siya at tayo ay makikinabang sa kanya. Ito po ay isang malaking pag-asa dahil tinitiyak ito sa atin ng propeta at ng Biblia that the only hope is in the word of the Lord that promised Emmanuel. Unang title or name and ministry na binigay sa ating Panginoon Kristo. First, sabi niya dito, He is a wonderful counselor. Sa ibang mga salino, pinaghiwalay po nila ang wonderful counselor. Pero nakita po sa original, that the word wonderful is a description of the title of the name counselor. Kaya pag sinabi po sa Tagalog, ang translation sa Tagalog, kahangahangang tagapayo. The first word used to describe this son have usually been separated in the English Bibles to form two titles.
But Isaiah himself joins these two terms together, and Isaiah 28:29. Ganito po siya sabi, this also cometh forth from the Lord host, which is wonderful in counsel and excellent in working. Guys, sa Tagalog, ganito po may ating mga basa. Gayon may mula ito'y mula rin sa Panginoon na mga po na kamangha-manghang tagapayo at marilag sa karunungan. The word wonderful is a word that primarily describes the Lord or extraordinary or supernatural things in the scripture. It means extraordinary, surpassing, marvelous, wonderful. In the Old Testament, it was used in Genesis chapter 18. The Lord announced the birth of Isaac to the aging Abraham and Sarah. When Sarah laughed in her heart, the Lord, knowing she loved, said, is anything too hard for the Lord? The word hard is translated wonderful. Is anything too marvelous, wonderful, extraordinary for the Lord? Jesus was wonderful in his birth. God sent a tender, helpless babe in the person of his Son, not born of a woman, but of the Holy Spirit. Jesus was wonderful when he lived on this earth. He went about doing good. Pinagaling niya ang mga may sakit. Pinalaya niya ang nangalian ng masamang espiritu. Pinakain niya ang mga nagugutom. Binuhay niya ang mga patay at marami pang abang. And they found no fault in him, yet they nailed him on the cross. His teaching and miracles testified of who he really was, and a lot of people wanted nothing to do with him. In Jesus' death, he was wonderful. He died that we should have life. He gave his life so that we could have salvation. And that was not the end. His death led to a wonderful resurrection. And that gave everyone an opportunity to have eternal life and make heaven their home. How could anyone say that Jesus is not wonderful? He is always with us. He gives us hope when there seems to be no hope. His love for everyone is unconditional. Therefore, Jesus is wonderful. The second word is, the second title that was used is Counselor. The word means one who plans. One who plans. It means he has the wisdom to rule. In Isaiah chapter 11 verse 2, will explain that this king, this Emmanuel, has the spirit of counsel. That is his wisdom to rule is God-given. Mananaan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pag-unawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Kumpara po sa kaalaman ni Solomon, the word king as well as other related terms are related to the idea of decision making. King makes decisions. No, they give counsel. At times, they must surround themselves with counselors to make the right decision. Subalit ang king po na pinanganak is a wonderful counselor. Hindi na po niya kinakailangan ng mga tagapayo na nakapalibot sa kanya. Jesus' teaching and judgments show that he was a great counselor. His insight was supernatural. He knew that was in the people. In John chapter 1 verse 48 to 51, he rightly analyzed Nathanael. Sinabi niya dito, verse 48, John chapter 1 verse 48, tinanong siya ni Nathanael, paano ninyo ako nakikilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Nathanael, Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, sumasampalataya ka ba dahil sa sinabi ko, sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manik-manaog sa kanaroroonan ng anak ng tao. Minsan po inutusan ng mga leader ng mga Hudyo na dakpin si Jesus na igapos ang kanyang mga kamay at paa. Subalit bumalik ang may inutusan sa Juan Kapitulo 7, talatang 45. Nung bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pare at ng mga Pariseo, bakit hindi nyo siya dinala rito? At sumagot ang mga bantay, wala pa po kaming narinig na nagsalita ng tulad ng taong ito. Ano pong sinabi ng mga bantay? Na sa halip na huhulihin siya, wala pa po kaming narinig na nagsalita ng tulad ng taong ito. Siya ay nagturo sa mga tao at sa kanyang mga alagad at ang kanyang pagpayo ay nagpapatuloy hanggang sa ating kapanahunan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. For he went away, he promised to send another counselor. In John chapter 14 verse 16, sabi natin pa Kristo, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman, which is the Holy Spirit, who would continue to counsel by His word, to convict, to teach, and to transform people.
What made Jesus such a wonderful counselor? He know what was in man. He know what was in man. Alam po niya ang nasa ating kalooban. Sabi nga sa verse 25 ng Juan chapter 2 verse 25, hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa kaninuman sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng bahat ng tao. No. Isipin madaling salita po, wala po tayong natago sa ating Diyos. At bago po magtapos ang Biblia, sa sulat sa 7 iglesia ay ganito po ang paulit-ulit nating mababasa. Sa sulat po sa Efeso, ang sabi po niya, alam ko ang ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis. Ano, sinabi ulit niya, alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang nagsasabing sila apostol at napatunayan mo sila huwad. Alam ko rin matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo nung una. Verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisiyan mo talikuran at ang iyong masamang gawa, at gawin mo muli ang mga ginawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kanalalagyan ang iyong ilawan. Ano pong paulit-ulit na sinasabi dito sa sulat sa Efeso? Alam ko, ang ating pong kahangahangang tagapayo ay nalalaman niya ang ating kalalagayan at nagbibigay ho siya ng kanyang payo. Sa sulat po sa Esmirna, ganito pong siya sabi, alam ko ang kapigatian na dinaranas mo, alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mahudyo, ngunit ang totoo sila'y mga kampon ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka't ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang tapat hanggang sa kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Sa iglesia sa Pergamo, ganito din po sinabi ng Espiritu, alam ko kung saan ka nakatira. Wala akong maililihim sa ating Panginoon. Sa kinaroroonan ng trono ni Satanas, gayon may nanatili kang tapat sa akin. Sa iglesia sa Tiatira, ganito po siya sabi niya, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtatyaga, walang nalilihim sa kahangahangang tagapayo. Pangalawang title at ministry ng ating Kristo is the Mighty God. The Mighty God. Hindi lamang isang Mesiyas at kahangahangang tagapayo, kundi makapangyarihang Diyos. Kapag sinabi natin siya ay makapangyarihang Diyos, okay lang, parang ulan dating. Pero kung sasabihin natin na makapangyarihang Diyos, na taglay ang kanyang kapangyarihan ng Diyos, ay pakikita ang kapangyarihan ng Diyos na ang Diyos ay sumasa kanyang bayan, ay isang malaking pag-asa at kagalakan sa bawat isa. And that is a sign. No, ano pong ibig sabihin? When Jesus did mighty works. Jesus did mighty works. Jesus said that He was the Son of God. He allowed that He showed that He was the Son of God by His mighty works. Pinatunayan ng ating Kristo na Siya ang anak ng Diyos sa magitan ng mga kahangahangang gawa niya, sa magitan ng mga makapangyarihang gawa niya. Siya po ay may kapangyarihan over the wind in the sea. No, Jesus calmed the wind and sea. Jesus spoke to the wind and the sea, saying, "Peace be still." At ang dagat ay tumahimik. Mababasa natin sa Matthew chapter 8, ang sabi ng mga alagad, na mga alagad at sila nagtanong, anong klaseng tao ito na maging ang hangin ay sumusunod sa kanya? Ang ating Kristo po ay may kapangyarihan over evil spirit. Sa Lucas kapitulo 4 talatang 36. Lucas kapitulo 4 talatang 36. Ganito ating mababasa, na manghang lahat na nakasaksi, kaya't nasabi nila sa isa't isa, ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita. Nauutusan niyang lumayas ang masamang espiritu at lumalayas naman sila. Makita ho natin ang kapangyarihan ng ating Kristo na maging ang mga masamang espiritu ay lumalayas at sumisigaw pa habang sila ay lumalayas. Pangatlo, mayroon po siyang kapangyarihan over sickness and diseases. Over sickness and diseases. Sa Lucas kapitulo 4 po rin, talatang 40. Lucas kapitulo 4 talatang 40, pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng kasamahan nilang may sakit. Ano man ang karamdaman ng mga ito, ipinapatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Pasino po natin sinabi, at silang lahat ay gumaling. May kapangyarihan po ang ating Panginoon Kristo over death itself. Laban po sa kamatayan. Sinabi sa kanya ni Jesus sa Lucas Lucas kapitulo 12, talatang 25, ganito po siya sabi, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay.
Si Lazarus po, 4 na araw ng patay, pero binuhay ng ating Panginoon Kristo. Higit po sa lahat, ang Kristo ito, ang ating Diyos, He is the mighty God, ay mayroon pong kapangyarihan over sin. Ito po yung problema ng tao. No, pero may kapangyarihan ang ating Panginoon Kristo na magpalaya sa atin laban sa kasalanan. At ito po ang ministeryo ng ating Panginoon Kristo. Sa Lucas Kapitulo 5, talatang 24, ay ganito po ang ating mababasa. Lucas Kapitulo 5, talatang 24, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan, dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na. Si Jesus po ay may karapatang magpatawad. Kaya nga po, nung siya po ay nasa krus, ang unang-unang dalangin niya sa kanyang ama, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi lamang po si Jesus, at itawag ko nating counselor, no? Kahangahangang wonderful counselor. Hindi lamang po siya ang tatawag nating the mighty God. He was also the everlasting Father. Naalala ko po yung title na to, no? Medyo parang malaking pagtatalo noon sa aming subject sa Christology, no? The title, The Everlasting Father. Sinasabi ko ba dito na si Jesus at na si Jesus at ang Ama ay talagang iisa lang sa kanilang personalidad? Dahil alam po natin mayroong title na the Father is God the Father and Jesus Christ is the Son. No, the third title in many ways is the most striking. It is literally Father or of perpetuity. Ang paggagamit po, the everlasting Father, ang ibig sabihin po nun is the Father of perpetuity or the Father of eternity. The Father of eternity. Pinatunayan ito ni Juan sa Juan Kapitulo 1, talatang 1 na sinabi niya, nang pasimula naroon ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. No, si Jesus po ay Diyos from simula pa po ng pasimula at nang wala pa po ang pasimula. That is one who will be perpetually the Father. In Canaanite religion, the high God is called the Father of years. No, this is and this title in Hebrew seems to carry a similar force. Pero hindi lamang po. Ang mga Diyos-Diyosan po sa Kanaan ay tinawag ng Father of years. Pero Jesus is more than the Father of years, but the Father of eternity. It describes one who produces, directs, and is Lord over the ages. Hindi po kino-confuse ni Isaias tayo tungkol kay Jesus at sa Ama. Hindi rin po siya tuturo dito tungkol sa Trinidad, kundi pinakikita niya ang katangian ng Mesiyas. Isaiah is highlighting the divine nature of Messiah. No, I repeat, Isaiah is highlighting the divine nature of Messiah. Dahil si Jesus ang Mesiyas, ang tanging makapagpapakita ng totoong katangian ng Ama. Dahil iisa sila ng nature with the Father. Wala pong ibang makapagpapakita ng katangian ng Ama, maliban po ang ating Panginoon Kristo. Kaya po sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Juan Kapitulo 10, talatang 30, ako at ang Ama ay iisa. Sa talatang 38, ganito siya sabi, ngunit kung ginagawa ko mga ito, paniwalaan ninyo ang aking ginagawa, kung ayaw man ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama, at ako'y nasa Ama. Sa Juan Kapitulo 14, talatang 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin nyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sumagot sa kanya si Felipe. Ang tanong ni Felipe ganito, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiya na kami. Anong sagot po si Jesus? Talatang 9. Kahit tagal na ninyo akong kasama, hanggat ngayon hindi mo pa ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo siya sabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Si Kristo ang perpektong representasyon ng Ama. Kung gusto mong makita ang Ama, just look at Jesus. He is the perfect Father. Jesus takes away our guilt and again opens the way to God, the fatherly heart. Everything you've ever dreamed a father could be, everything you ever wanted from your relationship with your earthly father, Jesus is and will be with you. Your Messiah will be forever a perfect father.
in the way that He shepherds and leads you. In Jesus, you have a perfect Father forever. Nakalulungkot ko sa ating kapanahunan ay maraming iba't ibang mukha ng mga tatay. Maraming hindi tumutupad sa tungkulin pinagkatiwala sa kanilang Diyos. Kaya ang ibang mga anak ay hindi maunawaan ang Diyos bilang Ama. Kasi ang iba ang kanilang pagkakilala sa kanilang Ama sa lupa. Ang tingin ng ibang mga anak sa kanilang Ama sa lupa ay mabagsik. Kaya pag sinabi nilang the God is a Father, no, ang tingin nila sa Diyos is isang mabagsik na Diyos. Not so from Jesus. Jesus, your everlasting Father, came down at Christmas into a broken and sinful world to fill our hearts with hidden love, with heaven's love, and to teach us how to love one another. He came and made sons and daughters out of His enemies. Jesus is the Father's gift to us. No. Jesus is the Father's gift to us. He is our everlasting Father. How comforting it is to read, His name shall be called Everlasting Father. No. Ibig sabihin daw sa atin ho, na mga wala na po mga tatay dito sa lupa. Wala man ho tayong tatay dito sa lupa, pero meron ho tayong tatay sa langit. Jesus Christ is our everlasting Father. Ano pong ibig sabihin ng everlasting Father? The term everlasting Father is eternal Father. Ang ibig sabihin po, ang ating pagiging anak ng Diyos at ang kanyang pagiging Ama ay panghabang panahon. Habang panahon. Hindi po masasabi natin wala hong araw na tayo masasabi hindi tayo anak ng Diyos at hindi natin siya Ama. Because He is our Father, Heavenly Father, forever. There will be no goodbye with our Father. Nothing in all creation will be able to separate us from the love of the Father. Not even death itself. Ang death pa nga po ang maglalapit sa atin, sa ating mapagmahal na Ama. Pang-apat po na titulo at ministeryo ng ating Diyos. He is the Prince of Peace. Nakatutuwa kong isipin na ang prinsipe ng kapayapaan ay saktong ipinanganak din sa lupa na ang mundo natin ay nakakamit ng kapayapaan at ipinahayag ng Roma ang tinatawag nating the Roman Peace. No, the Roman Peace. Or what we call the Pax Romana. This last title means that Messiah will be the one who ensures for His people the blessing of peace. He will be a prince who brings peace. The word peace is used as a nickname for the Lord as well as the King. In Judges chapter 6 verse 24, because of the greetings of peace from the angel of the Lord, the place was called the Lord is peace. Dahil sa pahayag o pagbati ng anghel na kapayapaan, no, ang tinawag po ni Gideon sa lugar, ang Diyos ng kapayapaan. The Lord is peace. Jehovah Shalom. Whenever the Lord visited His people, whether by the angel of the Lord or by His promised Messiah, it was to announce or promise peace to the world. But the Hebrew concept of the word peace is more than the absence of war. To Isaiah, peace is a condition of the heart, in which all things follow their destiny undisturbed. Everywhere the prophet will talk of the lion lying down with the lamb, and the children play at the viper's nest. This can only occur, of course, when major changes in nature are made. Therefore, Isaiah's vision of the Messiah age will culminate in the prophecy of the new heaven and the new earth. There will be a whole new creation. Jesus Christ is the only reason we can truly live peacefully with God. The right relationship with God is the foundation of living in harmony with all His creation. Jesus Christ is called the Prince of Peace because He alone is able to restore every broken relationship. Nais ko pong ulitin. He alone is able to restore every broken relationship. He provides a well-ordered and balanced life and offer the assurance of eternal life. Ayon po sa Efeso Kapitulo 2, talatang 14, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkakaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, pinakasan niya ang
kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Naparito nga si Kristo at pinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo tayong lahat ay makalalapit sa Ama sa magitan ng Espiritu. Ang sabi po sa Roma Kapitulo 5, talatang 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa magitan ng ating pananampalataya, mayroon tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Colosas Kapitulo 3, talatang 15, ito po ang ating mabasa, pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Ulitin ko po, pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan, magpasalamat kayong lagi. Kung si Kristo ng ating prinsipe ng kapayapaan ay hindi nagbabago, ang ating kapayapaan ay hindi rin magwawakas. Sa katanungan, what Jesus is to these people? No, meron pong isang author na nagsulat ng ganito, to the artist, he is the one altogether lovely. To the architect, he is the chief cornerstone. To the baker, he is the living bread. To the banker, he is the hidden treasure. And to the biologist, he is the life. To the builder, he is the sure foundation. To the doctor, he is the great physician. To the educator, he is the great teacher. To the farmer, he is the Lord of the harvest. To the florist, he is the rose of Sharon and the lily of the valley. To the geologist, he is the rock of ages. To the jurist, he is the righteous judge and the judge of all men. To the jeweler, he is the pearl of great price. To the lawyer, he is the counselor, the lawgiver, the advocate. To the horticulturist, he is the true vine. To the newspaper man, he is the good tidings of great joy. To the oculist, he is the light of the world. To the philanthropist, he is the unspeakable gift. To the philosopher, he is the wisdom of God. To the preacher, he is the word of God. To the sculptor, he is the living stone. To the servant, he is the good master. To the statesman, he is the desire of all nations. To the student, he is the incarnate truth. To the theologian, he is the author and the finisher of our faith. To the traveler, he is the new and the living way. To the toiler, he is the giver of rest. To the sinner, he is the Lamb of God that taketh away the sin of the world. And to the Christian, he is the Son of the living God, the Savior, the Redeemer of the Lord. A plain question para sa atin. Many years ago, when Lord Tennyson was poet laureate, he was walking one day with a friend in his garden, talking on subject of public interest of the time. The poet's friend was a believer in the Lord Jesus Christ, and sought an opportunities offered to testify for himself. Pausing for a moment in their conversation, he took the poet by the arm and quietly asked, "What do you think of Jesus Christ? What do you think of Jesus Christ?" Tennyson pointed to the flower, blooming in all its beauty by the pathway, and said, "As the sun is to the flower, so Jesus Christ is to me. As the sun is to the flower, so Jesus Christ is to me." My friend, brother and sister, the question remains, what do you think of Jesus Christ? Nawa po, may He be our everything to us. Nawa po, siya ang kalubusan para sa ating lahat. Amen po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay dumako sa ating banal na hapunan. Ang sabi po sa unang Korinto, Kapitulo 11, mga talatang 27 hanggang 28, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat sinasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Bago po natin ganapin ang ating seremonya ay nais kung munang manalangin ang sino man sa atin bilang katuparan sa sinasabi po ng salita ng Panginoon na kailangan po natin ng humingi ng tawad at humingi ng patnubay sa Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyo, sa kabutihan niyo po sa buhay namin. Kung hindi sa inyo, Panginoon, na ibinigay ang kanyang buhay para sa aming mga kasalanan, ay wala po kaming kapayapaan ngayon. Wala pong kasiglahan, walang katinuan ng anumang bahagi ng aming pananaw sa buhay. Kaya salamat po dahil sa iyong dugo, sa iyong katawan, Panginoon, na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para matugunan, Panginoon, ang kalutasan ng kasalanan na humalipin sa amin yung Panginoon. Salamat po sa katubusan ng aming kasalanan ngayon. Salamat sa kalayaang ito na kami, Panginoon, bilang mga anak mo ay patuloy naming inaalala ang ginawa mong kabutihan sa amin. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa kalayaan na binigay mo. Dahil ito ang dahilan, Panginoon, kaya namin ginagawa ang lahat. Kaya salamat po at nawa, Panginoon, dalangin namin ang tinapay nito bilang simbolo ng iyong katawan, Panginoon, na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. At maging ang sarong ito, Panginoon, na siyang simbolo, Panginoon, ng iyong dugo. Nawa, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng ito bilang katibayan na kami, Panginoon, bilang mga anak mo ay lumaya na sa kasalanan. At pinatawad mo na kami mula noon hanggang ngayon at magpakailan. Kaya salamat po at patuloy namin ilalapit ang lahat ng ito na mayroong pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing siya'y pinagkanulo ay tumapot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang sarong. At sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa sarong ito, ay pinahalagahan ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Magpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat.
dahil hindi mo kami tiniis sa saktong panahon kayo po bumaba dito sa lupa. Yes. Naging tao upang kami po ay madala sa langit sa buhay ko lang. Yes. Salamat po dahil ikaw ay patuloy namin kasama. Ikaw po ang aming kahanga-hangang tagapayo. Sa panahon na kinukulang kami, Ama, ng karunungan, nawa po ay marinig namin at makita namin ang inyong pong mga payo. Matuto kaming kumilos at makakilala ng tama. Salamat po sa karunungan ng banal na Espiritu, Yes. sa pagpapayo at paggabay sa amin. Salamat din po, Ama, dahil kayo po ang makapangyarihan namin, Diyos. Kayo po ang nakagagawa ng lahat ng bagay. Kung paano nyo nilikha ang lahat ng bagay sa daigdig, alam din po namin na ang plano nyo at layunin sa buhay namin ay magaganap dahil po sa kapangyarihan ng aming makapangyarihan, Diyos. Salamat din po dahil kayo po ang aming walang hanggang Ama. Yes. Sa magitan po ninyo, ipinadama nyo sa amin ang pag-ibig ng aming Ama. Salamat po dahil sa kayo po ang Ama ng mga ulila. Kayo po ay kailanman yumayakap sa aming mga nangangailangan. At sa amin po mga kapatid na ngayon po ay nakakaranas ng mga suliranin at mga kahirapan sa buhay. Ama, na nawa po ay maranasan nila ang inyong pong mainit na pagyakap bilang kanilang Ama. Salamat din po dahil sa kabila po ng napakaulong mundo namin, kayo po ang prinsipe na kapayapaan at kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan. Sa amin po mga kapatid, Ama, na nagugulumihanan, hindi malaman kung anong gagawin. Nawa po'y makilala kanila na ikaw po ang tanging pinagmumulan ng kapayapaan at maranasan nila ang kapayapaan sa piling niyo. Salamat po dahil sa kapuspusan ng Diyos na nasa aming Panginoon Kristo. Nawa po, dalangin po namin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa aming mga kapatiran na sumasamba ngayon ay hindi po sa mga hindi namin kasama. Hinihiling po namin ay gawan niyo nga po sa kanila ang inyong mayamang pagpapala at ang inyong mayamang bendisyon. Ang patuloy na pagliligtas ng ating Diyos Ama at ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo at ang tanglaw gabay ng Sanctong Espiritu ang sumaatin ng lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen.